magugulat ang buong mundo. Isang matandang bansang Islam ang muling isisilang sa dulong kanluran ng Indonesia. Aceh, hindi lamang isang probinsya kundi isang pamana ng kasaysayan, bayan ng mga ulama, lupain ng mga martir. Hindi mananatili magpakailanman ang Aceh bilang bahagi ng republika. Sa madaling panahon o sa katagalan, maghihiwalay rin ang Indonesia at ang pulong ito. At masasaksihan ng mundo ang muling pagsilang ng isang bansang Islam na dati iginagalang, Aceh Darussalam. Bago pa man maging isang bansa ang Indonesia, bansa na ang Aceh. Matatag na nakatayo na ang sultanato ng Aceh Darussalam mula pa noong ika-15 siglo at nakipag-ugnayang diplomatiko sa imperyo ng Ottoman sa Gujarat. Si Sultana Safiyatuddin ay namuno sa bayan. Ang Aceh ay naging maningning na halimbawa ng kabihas ng Islam sa Timog Silangang Asya. Ngunit nagbago ang panahon. Dumating ang mga mananakop at nang tuluyan ng mapasakamay ng mga Olandes ang mga lupain ng kapuluan, ang Aceh ang nagbigay ng pinakamatagal at pinakamadugong paglaban. Ang digmaang Aceh ay naging simbolo ng paglaban ng Islam sa kolonyalismo. Ang mga pangalang tulad ni Teuku Umar, Kut Nyak Dien at Tijika Cikditiro ay naging mga alamat. Pagkatapos ng kalayaan ng Indonesia, simple lamang ang hangarin ng mga mamamayan ng Aceh na maitaguyod ang Islam. Ipinangako sa Aceh ang isang katayuang natatangi na may kalayaang pamahalaan ang sarili alinsunod sa batas Islam. Ngunit ang pangako'y napako. Inalis ng pamahalaang sentral ang katayuang iyon at isinama ang Aceh sa lalawigan ng Hilagang Sumatra. Pinatahimik ang Aceh at hindi ito tinanggap ng bayan. At doon nagsimula ang panibagong pakikibaka. Pinamunuan ng karismatikong ulama na si Tijika Daud Beorewe noong 1953, idinagdag ng Aceh ang sarili sa Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITEI. Tinanggihan ni Daud Beorewe ang pankasila, itinakwil ang sekularismo at ninais na gawing bahagi ng bansang Islam ang Aceh. Nagtagal ng maraming taon ang kanilang laban. Ginawang kuta ang mga bundok. Dumanak ang dugo. Ngunit noong 1962, matapos ang mahabang pag-uusap, tinanggap ni Daud Beorewe ang amnestiya. Ngunit hindi pa rin nagtagumpay ang Aceh. Isang kabanata lamang ang natapos. Hindi papatay ang diwa ng kalayaan. Pahinga lamang ito naghihintay ng muling pagbangon. 2 dekada matapos ilagak ni Daud Beorewe ang armas, bumalik ang tinig ng kalayaan. Noong 1976, isang intelektual na Aceh na si Hasan Ditiro ang nagtatag ng Gerakan Aceh Merdeka, Jadan GM. Ngayon, malinaw na ang layunin, ganap na humiwalay sa Indonesia at itatag ang malayang bansang Aceh. Hindi na tinitingnan ang Indonesia bilang ina, kundi bilang bagong mananakop. Hindi na Olandes ang sumasakop sa Aceh, kundi ang republikang sumisipsip ng gas, langis, ginto at iba pang yaman, ngunit iniiwan ang kahirapan at sugat. Muling lumaban ang mga mamamayan ng Aceh. Muling dumanak ang dugo. Muling nabaon sa lumbay ang mga pamilya. Libu-libong buhay ang nawala. Ngunit kailanman hindi lubusang yumuko ang Aceh. Ang tsunami noong 2004 ay yumanig sa katawan, ngunit nagpapatatag ng kaluluwa. Noong 2005, nilagdaan ang kasunduan ng kapayapaan. Pumayag ang GAM na ihinto ang armadong pakikibaka at ipinagkaloob ng Indonesia ang natatanging otonomiya. Akala ng marami tapos na ang lahat. Ngunit hindi kilala ng kasaysayan ng Aceh ang salitang pagsuko. Ang otonomiya ay pansamantalang pahinga lamang. May sugat pa rin sa puso ng bayan. Ngayon, ang mga kabataan ng Aceh ay hindi na nagdadala ng armas. Ang dala nila'y kaalaman, ideolohiya at diwang Islam. Patagong iwinawagayway ang bandilang may buwan at bituin.
iniaawit pa rin ang mga awit ng pakikibaka sa mga nayon. Sa mga pagpupulong at madrasa, patuloy na pinag-uusapan ng mga ulama ang muling pagkabuhay ng isang bansang Islam. Atse, hindi pa alam ng mundo na ito'y hindi pagtatapos, kundi simula ng panibagong kapanganakan.